Hollywood TV. Bilis! Tumawag ng ambulansya. Isang boses ang sumisigaw. Ito ay kalmado ngunit ang panik ay naririnig. Emergency! Sabihin sa mga paramedic na maghintay sa wharf. Nagising ako sa aking mahimbing na pagkakatulog sa mga nakakakilabot na hiyawan. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal nakahiga doon, sa ibabaw ng soft at fluffy na bagay. Pinilit kong imulat ang mata ko, pero mabigat at wala na akong lakas para kumuha ng. Tingnan mo ang paligid ko. Umabot sa tenga ko ang nagmamadaling yabag. May gumagalaw sa tabi ko. Base sa liit at lambing ng mga palad niya sa pulso ko, sigurado akong babae siya. Ramdam ko ang init ng kanyang mga daliri na gumagalaw sa malamig at maputlang balat ko. Ito ay isang nakaaaliw na kumpirmasyon na ako ay buhay pa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang wala ng pulso. Nang sa wakas ay matagpuan niya ang munting kisap mata ng buhay, tumili siya sa kaginhawahan. Nagmamadaling footsteps ang sumunod. Sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya na ilipat ang isang bahagi ng katawan, ngunit imposibleng mahirap kapag ako ay baliw sa lahat. Umindayog ang paligid ko, nakatulog ulit ako. Unti-unti akong nahuhulog pabalik sa madilim na bangin. No, dapat manatiling gising ako. Hindi ko kayang matulog. Baka hindi na ako magising. Lumaban ako ng husto, ngunit sa kabila ng pagtatangka kong manatiling gising, nabigo ako. Habang dahan-dahan akong inaanod sa dreamland, narinig ko ang huni ng mga sirena sa di kalayuan. Naging malinaw ang tunog ng alon nang malapit na kami sa hindi malamang destinasyon. Ang huling alam ko, maingat akong inihiga sa stretcher. Tapos nagkaroon ng katahimikan. Ang maliwanag na sikat ng araw na tumatago sa Venetian blinds at humahaplos sa aking cheekbones na may init ay nagpadilat sa aking mga mata. Ang biglaang pagkakalantad sa liwanag ay sumakit sa aking mga mata. Sinarado ko ulit sila. Ngayong nakapikit na ang aking mga mata, mas naging alerto ang aking sentido. Kitang-kita ko ang tunog ng alon sa di kalayuan. Halos maamoy ko na ang bango ng dalampasigan, halos safe haven ang lugar na ito. I fluttered my eyes open, this time naka-adjust na ang mga mata ko sa liwanag na nagpapalinaw sa paningin ko. Hello, gising ka na pala. Isang payat na babae sa paligid ng mid-40s ang pumasok sa silid. Ang itim na buhok ay natangay sa likod ng nakapusod. Nakasuot siya ng puting blouse sa itaas at khaki pants sa ibaba. Dumapo ang tingin ko sa basket na puno ng mga prutas, habang inilalagay niya ito sa ibabaw ng mesa sa kanan ko. Nagugutom ka ba? Tanong niya habang lumingon sa akin. Umiling ako bilang tugon. Hindi ako nakaramdam ng gutom. Sumasakit lang ang buong katawan ko. Ngumiti ako bilang ganti, sinasalamin ang sigla sa labi niya. Anong pangalan mo, honey? Honey, narinig ko na ba ang salitang iyon? Biglang sumikip ang dibdib ko. Isang pakiramdam ng hindi ka nais-nais na nostalgia ang bumalot sa loob ko. Unexplained melancholy assaulted my heart. Bumangon ako sa kama, pero bigla akong nakaramdam ng sakit kaya napaatras ako. Napawi ang ngiti ko. Sino ako? Tiningnan ko siya ng malapad at blankong mga mata. Hindi ko alam ang pangalan ko, sagot ko. Nalilito. Nang subukan kong banggitin ang pangalan ko ay nagsimulang sumakit ang ulo ko. Habang naaalala ko ang mga bagay tungkol sa akin ay mas tumitindi ang sakit. Ipinatong ng babae ang isang nakakaaliw na kamay sa aking mga balikat. It's okay. The doctor had warned us that you will not be recall things after the accident na muntik nang kumitil sa buhay mo. Ngumiti ulit siya, at hinaplos ang buhok na nakatikip sa mukha ko habang nagpatuloy. Ang mahalaga, pareho kayong ligtas ni baby. Nalipat ang tingin ko sa bukol sa tiyan ko, natatakpan ito ng sobrang laki ng hospital gown. Biglang bumalot sa loob ko ang pagiging protective. Hinaplos ko ang aking tummy. Ang pag-iisip na ako ay ligtas at ang sanggol ay maayos na nagpakalma sa akin. Nakahinga ako ng maluwag, at ngumiti sa babae. Magpahinga ka muna. Sinuklay niya ang buhok ko gamit ang mga daliri niya. Pupunta ako at magbabayad ng mga bayarin sa ospital para ma-discharge ka na bukas. Tumango ako at lumingon sa Venetian blinds, marahang isinara ang pinto sa likod ko. Napabuntong hininga ko, na sana ay naalala kong paalalahanan ang babae na pagbuksan ako ng bintana para masilip ko ang maaliwalas na asol na langit. Ang lugar na ito ay langit. Masayang bulong ko, nabighani sa napakagandang tanawin ng walang hangganang karagatan.
Kumikislap na parang pilak na kristal laban sa sikat ng araw sa umaga. Nililipad ng malakas na hangin ang buhok ko, habang nakatabing ito sa likod ko na parang kumikinang na kapa. Hinugasan ng sumasayaw na alon ang buhangin sa pampang, at napahagikik ako sa sarap habang kinikiliti nila ang aking mga paa. Ito ang paraiso na nakilala ko pagkatapos kong mawala ng alaala. Hindi ko maisip na nakatira sa ibang lugar. Ito ang mapayapang kanlungan na gugustuhin ng sinumang manirahan, at ako ay sapat na mapalad na mahanap ang aking daan dito. Sa palagay ko lumiko ako sa maling paraan, at muntik na akong mapatay ngunit itinuro sa akin ng tadhana na ito ang tamang direksyon. Nawala ang aking mga alaala, ngunit natagpuan ko ang aking sarili sa proseso. Ito ang simpleng buhay na naisip ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagdala niya sa akin sa munting paraiso na ito. Ang manirahan sa isang lugar kung saan sumisikat ang araw tuwing umaga ay isang tanawin na nagdulot sa akin ng labis na kaligayahan, na kahit na ang mga salita ay hindi mailarawan. Isn't it beautiful? Isang boses sa likuran ko ang nagsalita, na nagtanggal ng tingin sa pagsikat ng araw. Si Elisa, ang nag-iisang anak na babae ng mag-asawa ang kumuha sa akin, at ginawa akong bahagi ng kanilang pamilya. Halos magkasing edad lang kami. Nagtatrabaho siya bilang isang part-time na tutor sa lungsod. She graduated this year but she could not proceed to college since private college ang pinakamalapit, at hindi nila kayang bayaran ang tuition. Nag-apply din siya ng scholarship, ngunit nabigo dahil kulang sila sa koneksyon. Sumilay ang matamis ng ngiti sa aking mga labi, nang sumalubong sa akin ang isang pares ng malambot at maliwanag na mga mata. Isang hagikik ang kumawala sa kanyang mapupulang rosas na labi nang makita ang aking mga paa na nakabalot sa buhangin. Beautiful. Understatement yun. Sagot ko, binigyan siya ng mabilis na tingin bago ibinalik ang atensyon ko sa view. It's heavenly. Napaungol ako sa pagkamangha, at hindi na makasang-ayon si Elisa. Hindi ko alam kung gaano katagal naming pinagmamasdan ang makapigil hiningang pagsikat ng araw, masyado akong engrossed para hindi ko man lang mapansin, nakalimutan ko pa nga ang paa ko. Kung hindi dahil sa malambot na paghatak sa manggas ng damit na ipinahiram sa akin ni Elisa ay hindi ko man lang maaalis ang aking tingin sa langit. Gutom na siguro si Baby Faith. Sinimulan niya, sumulyap sa aking bilog, nakausli na tiyan sa lambot na nagpatunaw sa aking puso. Mag-breakfast na tayo, naghanda na si Mama. Automatikong lumipad ang mga daliri ko sa tiyan ko, kumikinang ang mga mata ko sa pagmamalaki. 2 buwan pa at manganganak na ako kay Faith. Iyon ay isang regalo na malapit ko nang matatanggap. Kinuha ko ang mga daliri ni Elisa, ikinapit ito sa sarili ko, at magkahawak kamay kaming naglakad habang binabagtas ng aming mga paa ang buhangin. Ilang saglit pa pagkatapos ng almusal, tumunog ang doorbell. Tumigil si Elisa sa pagniniting ng medyas na ginagawa niya para kay Faith. Tinapunan ko siya ng patagilid na tingin nang tumayo siya, at nagmamadaling buksan ang pinto. Masigasig pa rin akong nagtatahi ng punit na damit para kay Faith nang bumalik siya na may hawak na envelope sa kanyang nanginginig na mga daliri. Napasandal si Elisa sa mahabang upo ang kahoy sa tabi ko. Ang masungit niyang mood ang unang sumalubong sa paningin ko nang tumingala ako. Alam ko na agad na may mali. Ang kanyang ina ay umalis para sa trabaho ilang oras ang nakalipas pagkatapos ng almusal, at gayon din ang kanyang ama. Namuo ang pag-aalala sa loob ko, huminto ako sa pananahi, inilagay ang damit na inaayos ko ang punit at ibinigay ang buong atensyon ko sa kanya. Alam kong sa sandaling ang kanyang mga mata na lumuluha ay sumalubong sa aking sarili, ito ay isang malaking problema. Kararating lang ng notice. We should leave this house ASAP. Maluhal-luhang bumubulong siya, diretsyong nakatingin sa dingding. Nagulat ako sa balita, muntik na akong mahulog sa sahig. Leave. Bakit? Nanginginig ang boses ko. Not that she announced the news, nahihirapan akong kumalma. Hindi ko maisip na umalis sa lugar na ito. Ito ay, sobrang sakit lang. Ang mga bahay na nakatira sa lugar na ito ay gigibain sa susunod na linggo. Gusto ng may-ari na bawiin ang kanyang lupa. Hindi ba natin sila makukumbansi na maghintay pa ng ilang linggo? Wala tayong mapupuntahan. Bulalas ko na puno ng pagkagalit. Napailing si Elisa na nagpalubog sa aking diwa. Inabot niya sa akin ang nakatuping papel. Pinunit ko ang envelope. Hindi na ako nabigla pagkatapos basahin ang ultimatum. Nasuntok ako sa mukha. Wala pang isang linggo ang alis namin, bago nila i-demolish ang buong lugar. Para akong kandila na nawala ang liwanag ng tuluyang natunaw. Bumagsak ang aking mga kamay sa aking tagiliran, at ang papel. Ang mga bahay na itinayo sa property na ito ay i-demolish.
Dahilan, negosyo. Ang lupang ito ay gagawing isang luxurious hotel na hinding-hindi natin kayang bayaran. Mapait na dagdag ni Elisa, nag-iwan ng kirot sa kanyang puso ang naisip, kitang-kita sa kanyang ekspresyong mukha habang nakatingin ako sa kanya. Baka makakausap natin ang may-ari sa huling pagkakataon. Hindi sumagot si Elisa, umiling lang. Hindi na ako nakipagtalo pa at niyakap ko siya sa aking mga bisig habang siya ay umiiyak. Pumikit ako ng mariin, hindi ako papayag na mangyari ito nang walang ginagawa. Sabi ko sa sarili ko, habang humihigpit ang hawak ko sa kanya. May dapat akong gawin, hindi ko lang kayang panuurin ang mga taong tumulong sa akin na mag-suffer. Belle, sabi ni Elisa, itinuro sa akin ang pangalang kinuha niya sa diksyonaryo. Ito ay isang French na pambabae na ibinigay na pangalan na nangangahulugang maganda o napakakaakit-akit na babae. Sinabi niya pagkatapos bigyan ako ng pangalang iyon, at inilibot ko lang ang aking mga mata sa langit para sa kakaibang pagtatangka na kumbinsihin ako na biniyayaan ako ng mga djinn para mamatay. Pero unlike before nung first time niya akong tinawag na Belle, hindi na siya kinikilig ngayon. Sa halip, kumunot ang noo niya sa takot, habang ipinapaliwanag niya sa akin kung sino ang mga Gonzales. Sila ang pinakamakapangyarihang pamilya dito sa Cordova, halos kasing kapangyarihan at maimpluwensyang tulad ng royal family. That makes them too dangerous. Nagbabala siya, nanginginig ang kanyang boses sa pagbanggit ng mga Gonzales. Sa isang maikling sandali, habang ang panandali ang alaala ng babala ay nawala sa tunog ng bus na humihinto, naramdaman ko ang biglaang pagnanais na tumalikod. Nagdagsaan ang mga pasahero sa nakabukas na pinto ng bus, ilang sandali pa ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumayo at sumunod. Nang makalabas na ako ng pampublikong sasakyan, sumalubong sa akin ang kaguluhan ng lungsod. Nagsisiksikan sa highway ang mga sasakyan kapwa private at pampubliko. Ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ay dumaan sa akin, habang ako ay nakatayo roon na nanunood na may nakakagulat na kasiyahan sa abalang kapaligiran sa ilalim ng mainit na nagliliyab na araw na naging maliwanag sa aking mga pisngi na kulay rosas. Ibang-iba ang lungsod sa buhay sa tabing dagat. Ito ay mas aktibo at puno ng buhay. Gayunpaman, sa kabila ng kaakit-akit na mayalok ng lungsod, ang aking puso ay nabibilang pa rin sa karagatan. Paano kita matutulungan, Miss? Isang mabait na lalaki sa edad na 30s ang tumawag, na kinuha ang buong atensyon ko. Nagpasalamat ako sa distraction. Binigyan ako nito ng pagkakataong tanungin ang daan patungo sa aking destinasyon. Magandang hapon sir, masayang bati ko. Maaari mo bang sabihin sa akin ang daan patungo sa Gonzales Mansion? Tinitigan ko siya ng malapad at umaasa na mga mata. Para sa isang buntis na tulad mo, ito ay isang nakakapagod na paglalakbay. Kita mo, isang oras na paglalakbay mula dito upang makarating sa kanilang mansyon. Bumagsak ang mga balikat ko. Hindi ko alam na napakalayo pala nito. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na tanungin si Elisa dahil matutuklasan niya kung ano ang balak ko. Sinabi ko na lang sa kanya na bibili ako ng grocery, at pupunta ako sa park para mamasyal. Tapos na ang laro. Nilunok ko ang bukol sa lalamunan ko. Nagpasalamat sa lalaki at dahan-dahang lumayo. Ang pinakamagandang bagay na gagawin ay umuwi. Miss, huminto ako sa paglalakad, yung lalaki na naman. Tinaasan ko siya ng malungkot na mata. Gusto mo bang sumakay? Ihahatid na kita doon, malapit lang ako sa mansion nila. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Bumangon ang nalulunod kong diwa. Bumalik lahat ng pag-asa na nawala sa akin. Kaya kong gawin ito. Nag-cheer ako sa sarili ko, at sumunod sa kanya. Ang patriarka ng mga Gonzales ay isang matigas na tao sa kanyang mid-40s. Nagsimula ang lalaki ng mapayapang naglalakbay ang lumang truck sa highway. Nalaman ko na isa siyang magsasaka, masayang nag-asawa, at may dalawang magagandang anak na babae. Nandoon siya sa lungsod para bumili ng mga kagamitan sa pagsasaka nang makita niya ako, nakatayo doon sa kalye, na para bang hindi ako bagay doon. Oh pero bakit? Hindi ka pani-paniwalang ganoon siya kalupit nang magkaanak siya ng 8 magkakaibang babae sa murang edad na 20. Bulalas ko, hindi napigilan ang aking pagkagulat habang sinabi niya sa akin ang buong kasaysayan ng Gonzales. Kita mo, si Adele ang first love niya. Ikakasal na sila nang tumakas siya sa ibang lalaki habang dinadala niya ang kanyang daughter. Ang pagiging jilted ay napakasakit na nagdulot ng peklat sa kaibuturan ng kanyang puso. Dinala niya ang sakit hanggang sa ngayon. Inaasam-asam niyang maibalik ang nawalang anak niya. Ngumiti ang lalaki, ngunit hindi ito kumikislap sa kanyang mga mata na nagbigay sa akin ng impresyon na pinilit ito at nakikiramay siya sa patriarch ng Gonzales. Hindi ko maisip na tumakas ang wife ko kasama ng ibang lalaki, at dinadala ang anak ko, para palakihin ng ibang lalaki.
Napakasakit. Mamamatay ako sa kalungkutan kapag nangyari yun. Dagdag pa niya at sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit napakaunawa niya. Nasa kanya ang nawala sa isa pang lalaki at ito ay isang bagay na hindi mabibili ng pera. Sigurado ka bang hindi ka kamag-anak ng Gonzales? Biglang nag-aakusa ang tono niya, at muntik na akong mahulog sa kinauupuan ko. At dito na po, nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.